Hello mga mastiw, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Marinong Motorista. Pag-usapan naman natin ng isa sa mga basic na bagay dito sa barko. Hindi ba kayo nagtataka kung saan nga ba kami kumukuha ng fresh water o tubig na ginagamit sa pang-araw-araw? Kagaya ng paglalaba, ligo, hugas, luto, pag-inom at iba pa. Ang tanong, saan nga ba kami kumukuha lalo na kung ang biyahe namin ay isang buwan o minsan mahigit pa sa isang buwan? Ito ang tinatawag na freshwater generator. Kino-convert ito ang seawater o tubig dagat into freshwater. Di ba ang galing? So paano nga ba nangyayari yun? Ang freshwater generator has basic components which are the evaporator at condenser. Ibig sabihin, pinapa-evaporate muna ng evaporator ang seawater upang babaan ang salinity ng 5 ppm maximum. At ang water vapor ay dadaan sa condenser upang gawing liquid ulit at magiging distilled water ito. Pero alam nyo ba na ang boiling point ng water is not 100 degrees Celsius? Ayaw nyo maniwala. Ito, heating medium namin coming from main engine jacket cooling water which is only 80 degrees Celsius. At nakikita nyo naman na nasa 80 degrees Celsius kumukulo na yung tubig. Bakit? Kasi it depends upon the pressure. Most of us knew that the atmospheric pressure at sea level is 1.013 bar or 14.7 psi, which the water boils at 100 degrees Celsius. But the boiling point of water changes when the pressure changes. But the pressure changes when the altitude is also changing. Halimbawa, nasa pinakatuktok ng bundok at ipagpalagay natin na ang haba nasa 5,000 feet at nagpapakulo ka ng tubig. Halimbawa lang. So you have lesser pressure there kasi nga high altitude at ang magiging pressure is less than 1 bar. So hindi mo na kailangan pang mag-heating ng 100 degrees Celsius upang makapagpakulo ng tubig. Because the pressure decreases as we move to higher altitudes, it decreases exponentially with height. The reason why it decreases is because at higher elevations there are fewer air molecules above a given surface than a similar surface at lower levels. Kabaliktaran naman, if you are below surface level, the greater the pressure, the more energy required for liquids to boil, and the higher the boiling point. Kuya, so bakit yung freshwater generator kumukulo nasa 80 degrees Celsius or less than 100 degrees samantalang nasa sea level naman ang barko nyo? Dahil iyan sa vacuum. Not perfectly vacuum, but less than 1 atmospheric pressure. Nagkakaroon ng negative pressure sa loob ng shell because of this eductor. Sa nakikita nyo, 0.096 yung reading ng ating compound gauge. Dahil mababa ang pressure, mababa na rin ang boiling point ng water. As I have said, the boiling point of water depends upon the pressure. At by that, dito ko napatunayan sa inyo na hindi 100 degrees Celsius ang boiling point ng water dito sa mundo. But it's better to say, the boiling point of water is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. So ito po yung schematic diagram ng ating freshwater generator, no? So para to sa mga kadete dyan at saka sa mga nag-aaral pa. And ngayon pagpasensyahan nyo po ng aking kuko kasi madumi kasi naglilinis ako ng purifier kanina lang. By the way, sa freshwater generator meron tayong evaporator at saka condenser. So sa evaporator yung flow niya is inlet then outlet. So yung medium po natin, no, yung heating medium po natin sa evaporator is coming from the main engine, which is the jacket cooling water, 80 degrees Celsius. At outlet niya 69 degrees Celsius. So malalaman natin mamaya bakit nagbababa siya. So umpisa natin sa ejector pump. Yung ejector pump nagsa-suction sa galing sa sea chest. Then after that, pupunta siya sa eductor or ejector. And papunta siya sa condenser. Pagkatapos ng condenser, yung iba pa overboard at yung iba pabalik na naman sa condenser at papuntang evaporator. So dito sa evaporator nagkakaroon tayo ng heat transfer dyan. So that's why bumababa yung outlet ng ating jacket cooling water dahil nagkakaroon nga ng heat transfer. Depende po yan sa seawater kung saan lugar ka man ng mundo. Kung sa Europe ka or sa mga lalamig na lugar, nasa 10 degrees or 5 degrees, meron ding iba negative
At saka kung sa atin lang naman nasa mga 30, nasa mga 25 nga ganun. So magdedepende po yung outlet temperature ng ating jacket, no, kung depende yan sa ating seawater temperature. After ng evaporation na magiging water vapor na yung seawater natin at nalilesen na yung salinity, and pupunta siya sa condenser para magiging liquid ulit. So the condensate will go here and pupunta siya sa distillate pump. So after ng distillate pump, meron tayong tinatawag na salinometer. So meron na tayong three-way valve dyan in case na tataas man yung salinity ng ating water. So magbubukas yung three-way valve at magbubukas na yung solenoid valve papunta sa system, pabalik sa system. So if ever naman as normal na okay naman yung salinity, so didiretso lang yung ating distilled water papunta sa fresh water tank. So yun lang mga Mastio, I hope you learned something, and please subscribe my channel if you like this video. Thank you.